Magandang umaga, mga igan, ipagpapatuloy ngayong araw ang retrieval operation o pagkuha sa labi ng mga taong naipit sa nasunog na pabrika ng tsinelas sa Valenzuela kahapon. May live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, dapat sana mga alas 5 ng umaga magsisimula na yung sinasabing retrieval operation. Pero hanggang sa mga sandaling ito hindi pa rin nangyayari yan. Mangyari tuloy-tuloy pa rin yung mapping operation ng mga bumbero at dahil may mga bahagi pa rin ng nasunog na pabrika na may mga kakapal na usok, indikasyon na may ongoing pa rin yung apoy. At naging bantay sarado itong pabrikang ito sa buong magdamag ng mga pulis at walang hinahayaang makalapit dito maliban sa mga miyembro ng BFP at ilan sa mga tauhan ng naturang pabrika. Alas 12 ng hating gabi kagabi, Igan, nang itigil itong retrieval operation. Ayon nga kasi kay Police Senior Superintendent Roderick Armamento, Chief ng Valenzuela Police, titiyakan daw muna na ang lagay ng istruktura ng nasunog na factory bago nga ilabas yung mga bangkay dahil baka naman malagay naman sa alanganin etong buhay ng mga rescuer maging ng mga kagawad ng SOCO na magsasagawa ng investigasyon. Narito ang ilan sa pahayag ni Colonel Armamento. Yung mga marurupok na steel trusses na pwedeng mag-endanger doon sa mga rescuers natin at saka sa scene of the crime operatives natin, tatanggalin natin. And then that's the time tayo na papasok. Pero initially, nung pagpasok namin kanina, andun na yung mga may mga nakita na kaming mga skeletal remains. Sa mga sandaling ito, tuloy-tuloy pa rin yung mapping operation na Igan at base doon sa mga tala ng motoridad, lumalabas na 3 yung opisyal o kumpirmadong patay. Yan yung nailabas na ng pabrika habang nililinaw natin 28 yung nabilang ng mga otoridad sa loob ng pabrika. Base yan doon sa kanilang nakita, doon sa kanilang pagpasok sa buong magdamag. Igan? Saan dadalhin yung mga labi para makatulong din yung kamag-anak na makilala sila, Oscar? Okay, sa pagkakalam ko, Igan, as of the moment ay may sinet up na parang command center doon sa may barangay hall at doon mag-aantay yung pamilya para dadalhin doon ng mga taga-SOCO yung mga labi para i-identify ng pamilya. Kasi dito medyo nakakasulasok pa rin yung amoy, hindi pa rin ganun ka-safe para kung dito sila mag-aabang at medyo may kasikipan yung lugar. So yun ang plano ng mga otoridad, Igan, dadalhin na lang doon yung mga bangkay para ma-identify ng mga kamag-anak. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa naunang pahayag ng isa sa mga may-ari ng pabrika, sinabi nila hindi nila alam na may nagwe-welding pala sa loob ng pabrika. Tiniyak din nila na magpapaabot ng tulong sa pamilya ang mga biktima.